Karamihan sa mga motorista, sakit sa ulo ang iniinda dahil sa traffic. Ang mga trucker o truck driver, mas matindi raw ang inaalala ang kanilang kumakalam na sikmura. May live report si Dano Tingkungko. Dano? Jessica, tigil biyahe man ng maraming truck driver sa Maynila bilang pagtutol sa kapapatupad lang na daytime truck ban. Meron pa rin ilang piniling bumiyahe para meron daw silang maiuwi sa kanilang mga pamilya. Alas 3 ng hapon, naabutan namin sina Sunny Ibarientos na nagkakarga ng cardboard box sa pinapasukan niyang pabrika ng karton sa Araneta Avenue sa Quezon City. Ang huli niyang pagkakataong dagdagan ng iuuwing kita sa pamilya, hindi mapupurnada. Dahil 3,800 kilograms lang ang kapasidad ng dala niyang truck, hindi ito saklaw ng truck ban sa Maynila. Hindi rin siya tatawid ng Maynila dahil mula Quezon City, diretso silang Angeles, Pampanga. Tulad ng maraming truck driver, kada biyahe ang bayad kay Sunny. Per biyahe po kami rito sa kumpanya. Sa amin po, unang biyahe po namin nasa 210. Pangalawa, 220. Pangatlo, 220 plus 50. Ano naman yung 50? Yun po yung pinakadagdag na na sa biyahe po. Para mas malaki ang kita, kailangan damihan ng biyahe. At para makarami sa biyahe, kailangan mabilis ang bawat lakad. Kasi marami yung truck. Pauna po sa sa kumpanya. Kung sino po yung mauna, siya po yung una kargahan sa amin. Paunahan? Paunahan po. So kailangan mabilis ka rin makabalik para ikaw yung una sa pagkarga? Oo. Pag matagal ka sa biyahe, anong pwede mangyari? Maunahan ka ng iba. Tapos yung mga malapit na biyahe, mapupunta po sa kanila. Yung malayo, mapunta po sa'yo. 5 taon nang nagmamaneho ng truck si Sunny. Kwento niya sa akin sa aming biyahe, sa una niyang 6 na buwan sa ibang kumpanya, mga 10-wheeler truck ang hawak niya. Pero dahil lagi siyang nadidiskaril ng truck ban, apektado ang kita niya. Mas mahirap po kasi pag truck ban yung dala mo na truck. Kasi hindi ka makakarami ng biyahe. Pero pag hindi po truck ban, kahit saan po, basta hindi lang coding makakabiyahe po. Pero paliwanag sa akin ni Sunny, hindi natatapos sa truck ban ang pang-araw-araw na pagsubok ng isang truck driver. Ngayon, paaalis tayo alas 3:30 ng hapon. Hindi natin masasapo yung truck ban. Itong sinasakyan nating truck ay papunta saan? Pampanga po. Angeles, Pampanga. Angeles, Pampanga. So lumalabas na sa ilang oras to? Depende mamaya sa takbo. Mga 3. 3 oras? Kung hindi matraffic. Mabilis ang takbo sa una. Pero di pa kami gaanong nakakalayo sa Araneta Avenue, heto't sinalubong na kami ng traffic. Dito po, pag mga ganitong oras, matraffic po. Kasi maraming truck na lumalabas dyan mula C3 papuntang north. Kung karamihan kasi sa atin naiinis lang sa traffic, ang epekto nito sa kanila, tagos sa sikmura. Pag matraffic, hindi kami makakabalik agad. Siyempre, abala sa namin sa biyahe. Pag hindi ka nakarami ng biyahe, ano ibig sabihin mo? Wala kang kikitain sa isang linggo na biyahe. Mayroon man, pero hindi gaano malaki yan. Konti lang. Isa raw sa pinakamalaking kaaway ng mga truck driver tulad ni Sunny ang mga magpapabawa sa kanilang biyahe tulad ng traffic. Kaya para sa kanilang mga humahawak ng malalaking sasakyan, kailangan iba yung diskarte. Kaya ang style ni Sunny, mga pasikot-sikot at shortcut. Pero ngayong araw, di niya ito kinailangang gawin. Pagtawid namin ng EDSA papuntang NLEX, tila nagbigay daan ng kalsada kay Sunny. Gabi na siya makakarating ng Angeles pero di niya kailangan magmadali. Pagka-deliver ng karton, balik garahe na siya at makakapahinga ng buo ang kita. Hanggang bukas, sa susunod niyang paikipagsapalaran sa lansangan. Jessica, sa computation natin doon sa kinita ni Sunny, yung case study natin sa ating storya ngayon, sa 3 biyahe niya ngayong araw ay lalabas na 700 pesos yung kanyang kinita. Nauna naman ng sinabi ni Manila Vice Mayor Isko Moreno na sa pagpapatupad nila ng daytime truck ban, hindi naman daw nila tinatanggalan ng hanap buhay ang mga trucker dahil ang binago lang naman daw nila yung oras ng operasyon o yung window hours o kung kailan lang o kung anong oras lang pwedeng bumiyahe ang mga truck sa kanila mga lansangan sa lungsod ng Maynila, Jessica. Okay, si Sunny, 3 biyahe, ibig sabihin Manila to Angeles, 3 beses sa isang maghapon, Dano?
Hindi, Jessica, no? Yung biyahe ni Sunny ay usually paiba-iba yan. Yung etong biyahe lang na ito, itong pangatlo, ito yung malayo, yung Quezon City to Angeles. Pero yung mga biyahe daw niya kanina, within Quezon City, within Metro Manila, usually daw, yung pinakamabilis na biyahe nila is around 30 minutes, 1 hour. Medyo matagal na yung 1 hour. Lalabas 1 hour kung matraffic for siguro biyahe na tatagal dapat ng 30 minutes. Pero yung mga iniiwasan nila, yung mga medyo malayo na biyahe, yung mga provincial deliveries, kasi kailangan talaga nilang bumalik agad para mauna sila sa pagkarga para punto sa biyahe nila, para meron silang dagdag na kita, Jessica. Okay, so kada biyahe ang bayad sa kanila, tama Dano? Kung mas konti ang biyahe nila, mas konti ang kita. Oo, tama ka dyan, Jessica. Kaya ang diskarte talaga nila, kailangan mabilis sila sa kalsada. So kung hindi nila navigate yung traffic, gagawa na lang sila ng paraan sa pasikot-sikot, sa mga shortcut, yung mga side streets. Doon nila susubukan dumaan just to get around the traffic situation. Kung hindi naman, susungin nila yung traffic. Kaya sinasabi nila sa atin, medyo malaking dagok sa kanila yung daytime truck ban. Kasi kagaya nga nung nabanggit nung kasamahan nating si Haji Rieta, pwede namang mag-operate yung mga truck, pero yung mga dadaanan nila medyo mga malalayo, C3, Road 10, hindi yung mga traditional na daanan sa Maynila, lalo na kung yung mga goods mo ay manggagaling talaga diretso from port to your place of delivery. Ang mga factor na yon, no, malaki yung factor noon sa pagkain ng oras, at yung pagkain ng oras may factor yon at implikasyon sa bilang ng kanilang magiging biyahe at kanilang iuuwing kita, Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko.